Nang mangaral ba ang Panginoong Hesus, ipinangaral ba niya ang pangalan ng Ama? Bakit? Brother, ba't walang reply? Brother Eli. Nag-iisip po siya ng isasagot yata, kapatid na Eli, kaya hindi po siya makasagot agad. Brother Eli, formula po sa baptism ang pinag-aaralan po dito, hindi yung pangangaral. Baptism po. Kapatid, wag mo akong turuan ang itatanong ko sa iyo. You are under cross. Sabi mo, dapat maging professional tayo. Nais ko pong ipaabot sa lahat na sana po maging professional po ang debating ito. Kung ano man pong napagkasunduan na po. Pumirma ka sa isang Oxford type of debate. Kung professional ka, dapat lahat ng sinabi mo will be put under cross. No? Sabi mo, formula ang pinag-aaralan natin. Meron ka bang mababasa sa Biblia na formula? Yung bang ginagamit mong salitang formula nasa Biblia o wala? Basahin po natin, Brother Eli. Ang formula po, hindi po mababasa sa Biblia, pero yung sinabi ko kanina sa Colossians 3:17. Inaamin mo kung gayon na yung salitang formula hindi mababasa sa Biblia. Inaamin mo. Sige po. Sige po. Inaamin mo ba, kapatid, na ang salitang formula hindi mababasa dyan sa mga Bibliang ginamit mo? Brother Eli, sa pangalan po ng Panginoong Hesus ang aking patutunayan, hindi ang formula ang aking patutunayan. Hindi. Teka muna, ginagamit mo sa tema yung salitang formula. Kaya tinatanong kita, sa mga Bibliang ginamit mo, gumamit ka at least na 3 translation ng Biblia. Meron ka bang mababasang salitang formula na inilagay mo dyan sa tema mo? Sa pangalan ng Panginoong Hesus po ang patutunayan. Tinatanong kita, sumagot ka sa tanong. Ang tanong ko dapat sagutin. Dapat technical tayo sa diskusyon. Kala ko ba professional ang gusto mo? Ginamit mo sa tema mo yung salitang formula. Tinatanong kita, mababasa mo ba yun sa Biblia na ginagamit mo? Yung salitang formula, hindi yun ang pinatutunayan ko, kundi yung sa pangalan ng Panginoong Hesus ang patutunayan ko. Pastor, ang katanungan po ni Kaeli, Brother Eli, ang katanungan po ni Kaeli ay ang salitang formula. Yun lang ang sagutin natin para hindi tayo mag-aksaya ng oras. O sige, wala po mababasang formula. So, ganito. So, yung tinitindigan mong tema na ayon sa'yo, ang formula ng water baptism ay sa pangalan ng Panginoong Hesus lamang. So, yung salitang formulang ginamit mo mismo, hindi mababasa sa Biblia. Tinatanggap mo yon. Yung salitang formula. Yung salitang formula... Tinatanggap mo, hindi? Sige, actually, hindi mababasa sa Biblia yung salitang formula. Ayan, o ngayon. Kung hindi mababasa sa Biblia, tatanungin naman kita. Sa isip mo naman, sa knowledge mo. Dahil wala pala sa Biblia eh. Ang tanong ko sa'yo, naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Brother Eli, napapalayo po tayo sa tema. Hindi tayo malalayo. Sumagot ka lang. Baka ikaw malayo ako, nasa tema ako. Kaya ini-examine ko yung tema mo eh. Pati yung ginamit mong salita sa tema mo, ini-examine ko eh. Naiintindihan mo ba ang kahulugan ng salitang formula? Naiintindihan po. Ano yon? Ano ang kahulugan ng salitang formula? Gawa po, gawa. Gawa. Yes. What do you mean gawa?
anumang inyong ginagawa sa salita at sa gawa, gawin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Yung bang gawa, formula ba yon? Ibig mo ba sabihin yung salitang gawa, formula ba yon? Sagutin lang ang tanong. Oo, formula yun. Yung bang salitang gawa, formula? Formula yun, oo. At tatanungin kita, ano sa English yung salitang gawa? Brother Eli, professional po tayo. Ako, professional, ewan kita. Kaya nga tinatanong kita para mapatunayan mo kung professional ka o hindi eh. Ano ba sa English yung salitang gawa? Sabi mo, yung formula, gawa. Kaya tinatanong kita, ano ba sa English yung salitang gawa? Pastor, Hindi, Mr. Moderator. Mr. Moderator, alam mo, diskusyon ito, no? This is for the consumption of all those who are going to listen or to witness this debate. Dapat, hiling nyo professional, dapat professional tayo lahat. Hindi ako lilipat sa ibang tanong hanggang hindi naliliwanagan yung isang tanong. Ang diskusyon, ang layunin niya, lumiwanag ang katwiran ng bawat isa sa mga tao. Walang kwenta ang diskusyon kung hindi maliliwanagan ng tao kung ano yung pinag-uusapan sa diskusyon. Kaya nga, ginagamit niya sa tema, yung salitang formula, kaya nililiwanag ko kung ano yung formula para maisang-ayon natin sa Biblia. Inamin niya, wala sa Biblia yung salitang formula. Sa mga Bibliang ginamit niya, gumamit siya ng 3 translations. Ngayon, wala pala sa Biblia yung salitang formula. Kaya tinanong ko sa kanya, ano ba kahulugan ng formula? Para manindigan ka sa isang prinsipyo o paniniwala, dapat, alam mo ang pasikot-sikot doon sa tinitindigan mo at pinirmahan mo. Pinirmahan mo yung salitang formula, dapat alam mo. Ang sagot niya, ang formula raw, gawa. Tanong ko, ano ba sa English yung salitang gawa? Formula ba yon? Kasi yung salitang English, yung formula, English yun eh. Sa Kastila, hindi naman formula ang pronunciation nun eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, kung ginagamit mo yung salitang formula, ibig sabihin English, tinatanong kita, ano ba yon? Sabi niya, gawa. Kung gawa yon, ano ba sa English yung salitang gawa? Iba naman ang kahulugan ng gawa kaysa sa formula eh. Yan ang sinasabi ko. Kasi may formula, hindi pa ginagawa. daw sa English ang gawa? Bautismo po ang pinag-uusapan po natin dito. Bautismo po sa pangalan ng Panginoon Hesus po. Pastor, yun lang ang sagutin niyo muna para mapuntahan natin yung ibig niyong ipaliwanag para malinawan natin. Yun lang naman ang tanong ni Kaeli, ano sa English ang gawa? Yun lang ang pakisagot. Nauubos ang oras ko, sumagot ka, Pastor. Madali naman sagutin yung tanong ko eh. Kung marunong ka na English, nagbabasa ka naman ng English Bible eh. Ano ba ang kahulugan ng salitang formula? Kung sabi mo, gawa. Ano ba yung gawa sa English? Ngayon ko lang kasi narinig yun sa buong buhay ko, no? 60 anyos na ako. Ngayon lang ako nakarinig na yung palang gawa, formula. Kaya nililiwanag ko, baka meron akong hindi alam na alam mo. Ano ba ang salitang gawa sa English? Mr. Moderator, out of topic po yung kanyang katanungan.
Bautismo po ang pinag-uusapan nasa dito. topic yan. Ikaw ang gumamit niyan. Nasa topic yan. Mali ka dyan, kapatid. Ikaw ang gumamit niya salitang formula, kaya kailangan patunayan mo yan. Sabi mo, papatunayan mo ayon sa Biblia. Umaming kang wala sa Biblia. Di titignan ko kung may katwirang kang gamitin yung salitang formula kahit wala sa Biblia. Bakit mo sasabihin wala sa topic? Nasa topic ako, hindi ako maalis sa topic. Kung siguro kung makakakita ka ng kausap sa mundo na hindi aalis sa topic, ako yon. Sa baptism po ang pinatutunayan po natin. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, para wag maubos ang oras, ano ba yung salitang gawa sa Ingles? Baptism po ang pinag-uusapan natin dito, Brother Eli. Oo, papunta tayo dyan. Papunta tayo dyan sa baptism. Papunta tayo dyan. Pupunta ako dyan. Huwag kang mainip. Sumagot ka muna sa tanong ko. Nasa 20 minutos. Kung ano lang ho ang tanong, pakisagot na lang ho dahil nandito man ho yun, no? Sa tema ng debate ninyo, formula, tubig, baptism. Nandito man ho ang tanong, pakisagot lang ho yan. Uulitin mo, Brother Eli, ang tanong. Sabi mo kasi yung formula, gawa eh. English kasi yung formula ang ginamit mong salita eh. Sabi mo, gawa yun. Tinatanong ko sa'yo, wala sa Biblia, kamo. Gawa kamo yun. Tanong ko sa'yo, ano ba yung English sa gawa? Masimple lang naman eh. Nililigaw mo lang yung tao eh. Madali mo lang naman sasagutin yan eh. Ano ba ang English sa gawa? Kung kasi gawa po, English na yung formula, lalabas yung gawa ng mga apostol, dapat ang title ng aklat ng gawa, formula ng mga apostol. Dapat ganon. Di ba meron sa Bibliang aklat na tawag ay gawa ng mga apostol? Kung ang gawa ang English niya ay formula, dapat formula ng mga apostol. Sana ganon, ano? Sa mga nag-translate ng Biblia. Siguro, hindi ka naman marunong pa sa nag-translate ng Biblia. Ang translation nakalagay, gawa ng mga apostol. So, hindi gawa yung formula. At hindi formula yung gawa. May formula, pwedeng hindi gawin. Yan ang dapat mong intindihin, kapatid. Kaya tanong ko sa iyo ngayon, alam mo ba ang kahulugan ng salitang gawa sa Ingles? Acts sa English yung gawa. Di hindi formula. Salamat sa iyo, tinagot mo ako, no? Sa English pala, yung gawa, acts. Ngayon ganito, kapatid, susunod kong tanong sa iyo. Si Kristo ay nagturo ng aral kasama ang bautismo. Right? Yes. Tama ko. Yung bang tinuro ni Kristo na aral kasama ang bautismo, kanino galing? Kay Kristo po. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. Kung ang turo ni Kristo ay galing sa Ama, naniniwala ka may Ama. Naniniwala po. Naniniwala ka ba na ang Ama ay mas dakila kay Kristo? Bautismo po, Brother Eli, ang pinag-uusapan natin dito. Tinatanong kita muna bago tayo pumunta sa bautismo. Kailangan, Mr. Moderator, pasagutin mo yan. Huwag mong papakawalan yan. Mahuhuli yan, mahuhuli yan. Mahuhuli kasi nungalingan mo ngayon. Maniwala ka sa akin, sumagot ka lang. Inamin mo na yung turo ni Kristo kasama ang bautismo ay galing sa Ama. Ang tanong ko sa iyo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo?
Brother Eli, baptism po ang pinag-uusapan natin dito, Brother Oo, Eli. baptism nga ang pinag-uusapan natin. Kaya nga kailangan ugatin natin. Teka muna. Huwag mo ako sabayan. Ang tanong ko sa'yo, yung bang tinuro ni Kristong bautismo, galing ba yun sa Ama? Wala po akong sinabing ganon. Hindi ba totoo na ang turo ni Kristo galing sa Ama? Totoo po. Hindi, tinatanong kita. Tinatanong kita kung si Kristo ay, ang sabi mo kasi kanina, inamin mo na si Kristo nung magturo ng lahat ng aral, pati bautismo, galing sa Ama yung turo niya. Hindi ba inamin mo? Opo. Tinatanong kita ngayon.